Isang pang malupitan na naman ito mga Pit. Life is a series of never-ending initiations. In silence, we rise. Yan ang kasabihang nagpapatatag sa Whispers. Sa isang prestihiyosong universidad ay ipapakilala tayo sa pangunahing tauhan ng pelikula na si Cassidy, isang matalinong pre-law student na puno ng ambisyon. Galing siya sa isang simpleng pamilya, pero may pangarap siyang mahigitan ang kanyang mundong kinasanayan. Sa simula, ang matapang na desisyon ni Cassidy sa pagsali sa sorority. At bilang isa sa mga neophyte, kinakailangan nilang gawin or malampasan ang initiation. Marami silang pinagdaan ng hirap bago sila maging isang formal na miyembro ng samahan na kung tawagin ay Whispers. Parte ng pagiging isang Whispers ay ang pagiging masunurin. Bukod pa dito na kailangan nilang isabay ito sa kanilang pag-aaral upang mapanatili ni Cassidy ang kanyang mataas na marka. At para sa huling proseso para maging isang ganap na miyembro, ay kailangan nilang yung maghubad. Pero bago ang lahat, dapat muna nating maunawaan kung ano nga ba ang papel ng kanilang grupo sa pelikulang ito. It's power, influence. At ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang kagustuhan ni Cassidy na maging isa sa kanila. Welcome to the group. Ngayon na isa na siyang ganap na miyembro, may mga bagay na siyang dapat gawin o dapat makasanayan. Ayon ito kay Sandra, siya ang senior member ng kanilang samahan at kasama din sa mga maiimpluwensyang tao ang kanyang mga magulang. Kaya dito sa pelikula ay hindi siya gaanong kabaitan. Ito naman, ang bait-bait ko na kaya. Pinakilala niya ang kanyang nobyo na si Franco kay Cassidy. Hindi ang Franco na yan, pero mukhang magaling ding manghuk itong si Franco. At sinabi niya na may gaganaping silang party sa darating na Sabado. Ayaw ni Cassidy. Hindi kasi ako pala party. Pero naging mapilit si Sandra kaya wala na siyang magagawa. What the? Masyado silang maingay. At maraming kaganapan ang mga nangyayari ng gabing ito. Sa una ay ayaw pa ni Cassidy dahil hindi naman siya sanay. Pero nang tumagal, siya ay parang pusang nakawala sa hawla. Kaya sinama siya ni Sandra sa isang silid. Dito ay bigla na lang tinanggal ni Sandra ang kanyang harang sa katawan dahil sa parehong silid ay naroroon din si Franco. Habang si Cassidy ay tila lito pa sa mga nangyayari at nahihilo-dulot ng tama ng alak, ay kitang-kita niya pa rin kung paano magbembangan ng dalawa. Kinabukasan sa paaralan ay halatang may hangover pa si Cassidy. Dito ipapakilala naman ang isa pang karakter sa pelikula na si Celine. Bukod sa maganda, ay masyado pa siyang matalino. Dahilan kung bakit hinahangaan siya ng ating bida. Isang gabi habang siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Hindi niya pa rin maalis ang isip kay Celine hanggang sa puntong ang kanyang imahinasyon ay para nang naging totoo. Ang isang paghanga na nauwi sa mga pinagbabawal na palabas. Mukhang tinamaan yata si Cassidy sa kapwa niya Abab. Kinabukasan sa eskwelahan, kasama niya ang kanyang kaibigang tisay na si Rina. Siya ang kasabayan ni Cassidy na new member ng Whispers. Parehas lang silang bago sa eskwelahan kaya madalas silang magkasama. Habang binabaybay ni Cassidy ang daan pauwi sa kanyang boarding house, ay hindi niya inaasahang may mga di kilalang lalaki ang sapilitan siyang sinakay sa isang puting van. Takot na takot si Cassidy. Pero isa lang pala itong surprise na welcome party para sa mga new member ng sorority na katulad niya. Kaya tulad nung isang gabi, siya ay para na namang pusang nakawala sa hawla. At syempre, hindi ito pinalampas ng mga mapangsamantalang kamay. Mabuti na lang ay nandoon si Celine na nakamasid lang. Agad niyang inawat ang lalaki sa maitim nitong binabalak at hindi niya hinayaan na may kakaibang maganap. Kaya dinala niya si Cassidy sa isang walang taong silid bago niya ito pinagsabihan. Subalit imbis na makinig, si Cassidy ay bigla na lang umamin ng kanyang nararamdaman. Sinabi niya ang totoong dahilan ng kanyang pagsali sa sorority. Walang iba kundi para lang mapalapit at makilala niya daw itong magandang si Celine. Dahil sa una niya palang itong makita ay Naguluhan ako. bagay na parang gumulo lang lalo sa mga pangyayari mga Pit. Dahil hindi natin akalain na may kakaibang nararamdaman pala si Cassidy para sa kanya. Babae nga naman. Dahil itong si Celine ay pareho sila ng nararamdaman sa mga oras na ito.
Kaya ang sumunod na eksena ay ang pinagbabawal na palabas. Kinabukasan ay ito na ang eksena. Mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan nang dahil sa isang gabing naganap, mabilis na naging magaan ang loob nila sa isa't isa, hindi man halata sa itsura ni Celine. Pero marami pala siyang problema sa pamilya. Sinabi ni Cassidy na nakahanda siyang dumamay at pagkatapos ay alam nilang bawal ito sa mata ng mga nakararami. Pero hindi na nila kayang itago ang kanilang nararamdaman, kaya halos buong araw ay araw-araw silang magkasama. Samantala sa eskwelahan ay makikitang sinasaktan ni Sandra ang kaibigan ni Cassidy na si Tina. Dahil ayon sa kwento nung gabi ng party ay may nangyari palang kababalaghan sa pagitan ni Tina at ng BF ni Sandra na si Franco. Malupit pala talaga itong si Franco. Sa kabutihang palad ay dumating si Celine at Cassidy. Dahilan para pansamantalang matigilan si Sandra. Kinamusta niya muna ang dalawa dahil nawala daw sila nung gabi nung party. Nawala kayo ng party. Pero parang mayroon na siyang nalalaman bago siya umalis na parang walang nangyari. Habang si Tina ay todo iyak pa rin at labis na nagsisisi, mabilis kumalat ang balita sa buong eskwelahan. At nang dahil sa modernong teknolohiya, ang mahiwagang video ng bimbangan kung saan makikita dito si Tina ay agad na kumalat din at nagpasalin-salin sa mga telepono hanggang sa makita din ito ni Cassidy. Sa grupo ng Whisper sa eskwelahan ay si Celine ang pinaka-founder habang sumunod lamang si Sandra sa kanya at nang dahil sa nangyaring iskandalo na kinasangkutan ni Tina ay may ideya si Celine na may kinalaman si Sandra sa bidyong kumakalat dahil kilala niya ang ugali nito. Kaya minabuti niyang kausapin ito at ipabura ang mahiwagang video. Ngunit nagmatigas si Sandra at ayaw niyang magpatalo. Dahil siya ang kontrabida sa pelikulang ito ay ginamit niya ang kanyang nalalaman para baliktarin ang sitwasyon. Tinakot niya si Celine at blinakmail niya itong magsusumbong sa direktor ng sorority na walang iba kundi ang mommy ni Celine. Pinakita ni Sandra ang video ni Celine na kasama si Cassidy habang may ginagawang ritual. Kaya wala siyang magawa kundi ang manahimik. Sa campus ay madadatnan ni Cassidy si Tina na humahagulgol at labis na nanlulumo sa mga nangyari. Sinabi niya kay Cassidy ang lahat ng nangyari nung gabi bago kumalat ang kanyang video. Ika niyang si Sandra ang may pakana ng lahat at sigurado siyang pinainom siya ng droga nung gabing yon. Sinabi ni Cassidy na dapat siyang magpakatatag ngunit huli na ang lahat para kay Tina sapagkat agad siyang pinatalsik sa kanilang eskwelahan nang dahil sa dinulot niyang iskandalo. Para sa mga katulad nilang parehong baguhan lang na estudyante ay alam nilang may kinalaman dito ang grupong sinalihan nila. Hawak nila ang eskwelahan. Ang mga patakaran, ang mga bawal at hindi bawal ay kayang-kaya nilang manipulahin gamit ang kanilang mga pera at impluensya. Subalit isang hindi inaasahang desisyon mula kay Cassidy ang magaganap sa mga sandaling ito. Sinugod niya si Sandra para paaminin ito sa kanyang ginawa. Sinabi ni Sandra na wala siyang ebidensya sa mga akusasyon ni Cassidy sa kanya. At syempre dahil isa siyang kontrabida sa ganitong paraan niya ito binanggit. Hindi ka mananalo sa akin. Ngunit nanatiling matapang si Cassidy. Dahilan para mapaupo si Sandra sa kanyang kinatatayuan bago niya sinabi ang lahat ng dapat niyang sabihin at sa harap ng maraming estudyante. Ito ang unang beses na si Sandra ay napahiya. Kaya sa huli, napatalsik din si Cassidy sa paaralan dahil sa paglaban nito kay Sandra. Pero sa kabila nito ay humanga sa kanya si Celine. Wala na siya sa eskwelahan pero nanatili ang kanilang matamis na pagsasama. Habang may tukaan pa na nangyari na bawal natin ipakita at sa nalalapit na pagtatapos. Sa tulong na rin ni Celine ay ipapakitang hinuli ng mga autoridad si Sandra at ang kanyang kasintahang si Franco. Sa salang paggamit ng pinagbabawal na G, naging isang malaking balita ito sa media, dahilan para maputol ang kanilang mga koneksyon. Kaya mga pit, katulad na naman ng dati. Kung umabot ka pa sa minutong ito, ay huwag mong kalimutang mag-iwan ng like sa video at mag-iwan ng comment. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at palagi po kayong mag-iingat.